Yun na nga no, for today's video ay pag-uusapan na ho natin itong sinabi ni Finger Friends 6716 na kaya daw talaga madumi ang Manila kasi daw napakadaming tao compare sa Davao City na napakaliit lang daw ng population. Well, in some point tama ho siya no. Kumbaga tama siya na mas marami ang population ng Manila compare sa Davao City, kaya pero yung sinabi niya na mas malinis, kaya yun yung nagiging rason bakit malinis ang Davao City. Kumbaga ginawa niya ng kumbaga parang excuse na okay lang na maging marumi, maging dugyot ang isang syudad dahil sa ito ay napakaraming population. So ibig sabihin parang parang diniscredit niya rin. I mean, I don't know kung diniscredit ba niya or inacknowledge niya na malinis talaga ang Davao City base sa ating mga video. Dahil nga sabi niya kaya daw malinis ang Davao City kasi maliit lang ang population. Pero sir or ma'am, shout out ho sa inyo no. Maraming thank you sa inyong interaction and engagement no. So na binigay ho sa ating mga video. Pero gusto ko lang ho sanang linawin ho sa inyo no. Just so you know na hindi ho lahat ng mga lugar na maliliit ang population ay malilinis. Hindi ko lang babanggitin pero ganito na lang. Isipin mo na lang ako ay isang Galada Explorer. Yan na yung aking pamagat sa aking channel kasi nga siguro parang marirate ko na sa mga 60 to 70% na yung napuntahan kong lugar sa Pilipinas. Naikot ko na no. So far ang hindi ko pa napuntahan ay ang Zamboanga Peninsula. Hindi ko pa napuntahan yung bandang northern part of Luzon. Yun pa lang no. Pero there is no Central Luzon, Southern Luzon, Bicol region, napuntahan ko na ang NCR, napuntahan ko na yung lahat ng parte ng Kabisayaan, and of course ang Mindanao is yun nga natatanging Zamboanga Peninsula and Barm region no. Although may napuntahan akong Barm region except lang sa Holo-Solo and Tawi-Tawi, Basilan, mga ganong area. Well, gusto ko lang papaalam ho sa inyo na hindi ho totoo yun na maging rason na bakit malinis ang isang syudad dahil sa konti lang yung tao no, mali ka. It's all about leadership. It's all about strong will. I mean, it's all about strong leadership and strong political will no ng ating leader, ng ating governor, mayor. Kung saan kapag sinabi lang bawal ho talaga dapat, at saka meron talagang sistema ang syudad ng Davao City kaya ito ay nagiging malinis, kaya ito ay naging mas appealing sa mata. Ito ay napakasarap maglakad dito kasi hindi ka talaga mangangamba na makaapak ka ng mga tae. Alam niyo yun, hindi kagaya sa ibang mga syudad sa Pilipinas na maglalakad ka, hindi talaga pwedeng ipasok yung sapatos or chinilas sa loob ng iyong tahanan kasi kailangan talaga sa labas ay ipapagpag mo na yung sapatos or chinilas, kailangan iiwanan kasi para ka na rin yung pinaka living room no. So pwedeng maipasok mo yung mga tae, mga dumi na yung naapakan sa labas ng lansangan na, di ba? Na habang ka naglalakad, may mga dahak, may mga basta ang dami talaga mga kalat, dumi, mga mikrobyo kapag nasa ibang syudad ka nagpupunta. Sabihin na lang natin buong Kamaynilaan. I mean, sorry, hindi pala buong Kamaynilaan kasi except Marikina. Oo nga pala, bago natin makakalimutan, ito yung brand ng Marikina. As you can see, malinis. Kita nyo guys, wala kayong makikita ng mga cigarette butts, mga wrappers, wala. No, so malinis. So ito yung city brand. Kapag sinabing Marikina, agad-agad ang masasaisip natin, masasaulo, maliban sa sapatos ay malinis na kapaligiran. Just like Davao City. Oh, di ba? So, this is Marikina, ladies and gentlemen. Napakalinis ho talaga ng Marikina. Kumbaga, meron akong apat no, top 4 na mga syudad, highly urbanized city sa Pilipinas na napakalinis. So, yun na ngayon Davao City, Iloilo City, itong Marikina City and Baguio City. So, yung mga lugar na ho, yun is talagang masabi ho talaga nating the best of the best cities in terms of organized, cleanliness. Basta very appealing city, napakaganda sa mata. Talagang hindi ka talaga matatakot no na maglakad yun na nga na baka ikay makaapak ng mga tae, mga dahak, mga dura o plema o kung ano bang mga pwedeng sanhin ng mga mikrobyo no na yung mga apakan. So talagang Davao City, Iloilo, Baguio and Marikina City. So yun yung apat na mga syudad, mga highly urbanized city na napuntahan kong malilinis ho talaga siya. So ngayon kung meron ho kayong syudad na pwedeng ibida, pwede nyo i-flex no. Ibig sabihin kung yung syudad ho ninyo na malinis din naman, kaso lang hindi ko nabanggit, so isa lang ho ibig sabihin nun, hindi ko pa ho yun na puntahan, hindi ko pa siya na experience no.
first hand, kaya hindi ko muna banggitin. So this time, yun na nga, so balik ko tayo sa Davao City. So yung sabi nga ni Finger Friends na ang Davao City is rason naging malinis ang syudad ng Davao gawa nung napakalit na ng population dito. Well, yun na nga, ulitin ho natin na totoo din naman talaga yung kanyang sabi na ang population ng Davao City, na kahit pa sabihin natin ang figure is malaki, like almost 2 million na ang population ng Davao City, still hindi pa rin yun masasabi nating overcrowded ang Davao City gawa nung napakalapad ho ng Davao City. Like sabihin na nga natin, i-multiply natin into 3 ang buong Kamaynilaan. So that's 14 cities and 1 municipality. So i-multiply ho natin yan. Hindi ako sure sa figure ng buong Kamaynilaan na population, pero parang as far as I know, parang last time na na-check ko is parang nasa 26 to 27 million ang population. Hindi kasama yung mga taga outside Manila na pumupunta ng Manila everyday para magtrabaho. So kumbaga lang yun, yung mga population na talaga yun na nakatira sa Kamaynilaan or NCR. So ngayon ang Davao City ay yun na nga, isipin mo na lang isipin mo na lang yung Manila is sobrang dami talaga ng tao. Totoo yun, may point siya doon, pero hindi siya rason para magiging excuse ho natin. Kaya okay lang na maging makalat kasi din naman maraming tao, so kumbaga para acceptable siya. So para sa akin hindi totoo yun. It depends ho yun sa sa magiging natin leader. So strong will and political will ho talaga yan. For example, alam mo ba Mr. Finger Friends na nalinis minsang luminis itong City of Manila sa mga kamay ni Mayor Isko Moreno or Yorme, di ba? Baka nakalimutan mo, di ba? So ilan na population ng 2 million din, di ba? So almost 3 million ang population ng City of Manila. Pero bakit nagawang linisin ni Yorme Isko ang Marikina City, for example? Almost 500,000 din ho yung population nila. Bakit na-maintain ni Bayani Fernando ang pagiging malinis ng syudad nila, di ba? Bakit sila nakagawa ng mga city ordinance, di ba? Na wala sa iba. Bakit hindi magaya ng Quezon City? Bakit hindi magaya ng Pasig City? Bakit hindi magaya ng Pasay, Parañaque, and the rest of the cities within the National Capital Region? So yun lang, tanong ko lang yun sa iyo, sana magsagot mo. So bakit nagawa ni Digong, for example, si Digong, ba't nagawa ni Digong na linisin ang Manila Bay, di ba? So bakit nagawa ni Digong na linisin, i-rehabilitate ang Boracay? For example lang yun, ha. So ang Manila, ito ulitin ko, i-share ko lang to. Ako nakapunta ng Manila, first time ever is 2009. Tapos ako umuwi ng Davao City noong 2011. That's December 31, 2011. So ibig sabihin nun dito ako nag-New Year by January 1, 2012. So dito ako nag-New Year, spending with my family sa Davao kasi nga na-homesick 3 years in a row straight talaga yun, like 2009, 10, 11. So tama, almost 3 years. So yun po yung mahabang stay ko sa Manila, na na-experience ko talaga first hand kung gaano kadumi ang Manila before pa umupo as president si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So sobrang kalat, sobrang dumi. Idagdag pa natin yung mga daming mga tawag nito, yung mga batang hamog, mga taong grasa, sama na natin. Hindi kasi taong grasa yun, iba yung taong grasa kasi ng Manila kasi nakakatakot. Yung hindi lang basta nang hihingi ng lilimos, talagang pwede kang saksakin, kung talagang magpapakita ka ng hindi rin ng pagpalag, gano'n, So Manila, napakapangit ng Manila, ay may ibig sabihin napakadumi nung time ni hindi pa panahon ni Digong as president. So yun lang ang tanong ko sa inyo, sa mga nanonood ngayon. Alam ko for sure na hindi lang si Finger Friends yung magsasabi nito na bakit malinis ang Davao City kasi nga, or hindi lang siya yung magsasabi ng excuse, or yung parang tatanggapin niya yung ganong excuse na bakit ang Manila or hindi lang Manila, some part of Philippines na madumi, mahalat, kasi iisipin nila na yun na nga, hindi kaya. Ibig sabihin nun inutil. Yes, totoo yan, inutil or hindi priority. Siguro maaaring hindi inutil, hindi nga lang talaga priority ang kalinisan sa kapaligiran ng inyong syudad, kung saan ka man ngayon nakatira, kung ang iyong syudad ay hindi malinis, di ba? Kung maraming alikabok, makalat, di ba? Lubak-lubak ng mga daanan, alam mo yun, hindi pa asfaltado ang lahat ng mga kalye, lalo yung mga main roads and highways and diversion roads and bypass roads na napakahalaga para sa daily lives ng mga mamamayan ng mga citizens.
So yun, bali Davao City, kahit paabot kami dito ng ano ng mga sabi nating 10 million population, wag naman sana, oo naman. Pero ano, basta as long as ano Duterte pa rin yung ano dito na umuno sa Davao City, sure ako na still magiging malinis pa rin ang Davao City. Again, ulitin ko, ang Davao City is ano talaga sila, no, mayroon talaga silang budget. Well, mayaman ang Davao City, so walang duda, one of the wealthiest. Magic 5 na pasok as sa GDP. Sa asset, richest in asset ay ano Davao City is number 9. Pero sa wealthiest city, pag-usapan natin ng ano GDP, gross domestic product, so Davao City is pasok sa Magic 5. I don't know if number 4 siya or number 5, alongside with Quezon City, Taguig, Makati. So sa richest city in the Philippines in terms of assets, syempre ang Quezon City yung pinakamayaman, that's number 1. Number 2 ang Makati. Pero pagdating sa GDP, walang sinabi ang GDP ng Quezon City compare sa GDP ng Makati. So, di ba? Ibig sabihin, kapag dalawa, consistent ka sa dalawa na yung pinakamayaman na GDP na at the same time sa assets, so hindi ka basta-basta na syudad. So Davao City, masasabi nating pasok sila dyan, no? Hindi basta-basta ang Davao City. So mayaman. So in short say, ang daming pera ng Davao City, ang daming revenue, ang daming ira, daming mga collections from taxes. So may ibig sabihin, mayroon talagang budget ang Davao City pang maintain, no? Para sa maintenance, para sa ano tawag dito, sa beautification, city beautification. So ibig sabihin, may tagalinis talaga, may mga street sweeper kami dito. So kung kayo dayo sa Davao City po, subukan yung gumising early as 1 AM, 2 AM to 3 AM. Makikita nyo na dito yung mga nagwawalis, no? Early as that hour. Makikita nyo na talaga yung mga street sweepers namin dito sa Davao City. Walis ng walis ng walang humpay na walis. Kasi ayun na nga, may budget talaga yung Davao City dito when it comes to ano. Kumbaga balance talaga, no? O kahit pa sabihin natin na meron talagang priority. So Davao City ang priority hindi lang kalinisan ng kalsada o ng kapaligiran, kundi yung ano namin dito, security, yung aming intelligence and confidential funds. So malaki siya na budget kasi nga priority dito talaga yung peace and security. Kumbaga mo yung mayaman ang lugar, maraming mayayaman, hindi naman makalabas ng maayos. I mean, hindi naman makalabas ng hindi takot, no? I mean, hindi naman makalabas ng basa-basa sa gabi, di ba? Hindi makapaglalagalag, di ba? So nakatakot na umalis ang mga bata at mga babae sa 10 oras ng gabi kasi nga may mga kriminal. So yun ang isa sa pinaka-priority ng Davao City government na panatilihin, no, yung kaayusan, peace and security. Tapos pangalawa, I don't know kung anong purpose, ano yung pinakaano nila, siguro yung elevation project, elevation of the poor project. So ano ba yun, yung papaganda ng mga kalsada, mga facilities, no? Uy, nga pala, congratulations sa mga taga Davao City kasi nakita ko last year, no, ay nakapagtala ng more than 1 million katao ang nakakuha, no, naka-benefits ng libreng gamot sa botika ng Davao City. So parang so congratulations. So maraming mga projects, programa ang the City Government of Davao, hindi na sa kalinisan. Kumbaga isa lang to sa ano lang. Kumbaga basta isa lang to sa kanilang mga projects. So ngayon, kung meron yung mga syudad dyan na napakayaman, ubod ng yaman, super duper rich na mga cities dito sa Pilipinas, but still marumi, makalat, di ba? May mga assets marami, di ba? High-tech, modernized, grabe ka moderno yung kanilang syudad, pero madumi, no, sa mga public places. Malinis lang kapag mga IT parks, mga business districts like Makati, BGC, 'di ba? Mga BGC, Ayala, mga Araneta City, kahit nga Araneta City, yung lugar ni Marocas, hindi din ganoon kalinis. So, mas maganda pa rin ang BGC talaga, tsaka Ayala. Tapos sa may may Alabang, West Alabang ba 'yun? Basta may Muntinlupa City, maganda rin dun. So, mga business districts and IT parks lang talaga yung mga ganda kasi privatized palibasa. So when it comes to government projects and government fundings or spending, talagang Davao City ang masasabi kong isa sa may pinaka hindi talaga pabaya, no, na syudad. So yun nga, meron tayong nakita dito na news kaya Philippine Star. Some scavengers are seen picking through piles of garbage for reusable items along Kapulong Street in Tondo, Manila on Wednesday. The piles of garbage along Road 10 were a result of the New Year 2025 celebrations. So ibig sabihin ito, no? So ngayon is dated today habang ginagawa ko tong dubbing. So it's January 9, Thursday. So ibig sabihin kahapon, no? So umabot kahapon ang January 8, Wednesday, yung nagiging basura nila, no, nabunga noong 2025
New Year's Eve, no, or celebration ng New Year's celebration. Whereas dito sa Davao City, walang basura, no. Right after kinabukasan, nakikita ko, sayang nga lang at hindi ko siya nakuhaan ng video na syempre di tayo natutulog, di ba? So nakita ko talaga January 1, ang daming mga nangungulikta ng basura dito sa Davao City. 'Di ba? So may gobyerno sa Davao, totoo 'yan. So ibig sabihin mararamdaman mo talaga yung yung efforts, no, ng ating local government units officials na talaga nagtatrabaho sila, no. Walang holiday. 'Di ba? Hindi pwedeng kasi ang mga mikrobyo, mga bakterya o ano man tawag din sa mga sakit na 'yan, no, dulot ng mga basura na 'yan ay magkukos ng sakit 'yan, gastusin ulit ng ng gobyerno natin, 'di ba? So dito sa Davao City, 'yan ang rason talaga bakit maliit sa Davao City. Maliit man o malaki ang population, ibig sabihin hindi inutil yung ating gobyerno dito. Hindi, meron talagang merong pangil, merong utak, merong gawa, may action, no. So the best, no, Duterte lang talaga pinakamalakas. Duterte lang sa kalam. So yan ang ulitin natin sa user fingerprints na, or ma'am, kung sino ka man, o ano man yung pronouns, no. So shout out to sa inyo. So hindi po totoo yun na dahil maliit or dahil malaki is nakasalalay doon yung kalinisan ng isang lugar. Kasi nga Marikina City is almost 500,000. Iloilo City same, almost 500,000 din ang population. Baguio City ganon din, no, highly urbanized city lang ng Baguio City. Pero bakit napapanatili nila yung kalinisan ng isang syudad? So wala yon sa population, wala yon sa dami, no, kundi nasa utak, pag-iisip, effort at malasakit ng isang leader. So yun lang, maraming thank you sa iyong panonood, maraming thank you sa iyong komento, maraming thank you sa iyong engagement, no, maraming salamat sa iyong response, na may point ka. Maraming population sa Manila kumpara sa Davao, pero it doesn't mean na matatapos na doon, no, yung discussion. Ibig ko sabihin na tatanggapin natin yun na rason, hindi. Mas mabuti pa sabihin natin mahirap yung isang syudad kaya hindi afford na magbayad ng mga street sweepers, na hindi afford na i-maintain yung beautification ng isang lugar kasi mahirap nga, walang pera, di ba? So pero hindi So yan lang, maraming thank you. Ano sa tingin nyo? Tama ba yung mga sinabi ko? O kung meron kayo may dadagdag dyan, na lang, additional. Ito, basura. Kala mo talaga no? Nasa Smoky Mountain. Pero nasa yan Road 10 ng Tondo. Yan main road. My goodness. So wala yan sa wala yan sa dami ng population. Kundi nasa yan, strong political will. Kasi ang mga tao, mga Pilipino, likas man sa atin na matitigas ang ulo. Pero kapag meron tayong leader talaga na matino, matapang, may political will talaga, magtino talaga tayo. Kasi alam nating bawal is bawal, ibig sabihin andyan talaga sila natatrabaho. So walang excuse, no? So iba talaga kapag merong mayor na magaling, matalino, masipag, lahat, kompletos, Ricardos.